Umano, may pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong punong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt, given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Ngayon, ito ang dapat natin tutukan at dapat intindihin ng ating mga kababayan. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. At sila ay naggumawa, kung totoo man ito, ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas. Dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila ay umoperate na pailalim kung totoo ito. Hello mga ka-fresh! Kumusta na kayo? Tita Marikit na naman ito. Naku, eto na naman po tayo at magbabalitaktakan sa isang bagong issue na naman sa Pilipinas. Alright? Kamakailan lamang po ay nagkaroon ng statement of support na nirelease ang PMA Class of 1989. Sino po ba sila? Sila po ang mga mista ng walang iba kundi Vice Admiral Alberto Carlos. Siya po ay ang Philippine Western Command Commanding General ng Armed Forces of the Philippines. So isa po siyang matipuno, matapang at respetableng military man. Binigyan po siya ng statement of support sa gitna ng mga bulong-bulungan at sabi-sabi dyan sa paligid dyan sa Pilipinas na siya po ay di umanong pumasok sa isang kasunduan with China, no? At ito ay tinawag nilang new model. Ito po ay ang new model na klase ng kasunduan daw sa China. Ito po ay sa pagitan ng Sigalot, no? Sa West Philippine Seas. Kung maaalala nyo lang po ay meron ding ganyan na sinasabing kasunduan ang Administrasyong Duterte na labis kinagalit, kinagimbal ng Administrasyong Marcos. By itself po, wala naman talagang problema kung mag-uusap ang dalawang bansa, no, para lang magkaroon ng peace while negotiating for the territorial disputes. Kaya lang po ginagamit kasi ito bilang isang political strategy. Pampasira ng isa't isa ba? Kaya nga ngayon, nagkanda-ugaga ang gobyerno sa pagsagot at pagpapatay ng issue na kahit ang Marcos administrasyon ay kamakailan lamang pumasok sa isang negotiation. Paano kasi nung nalaman nila na may negotiation kuno ang pamalaang Duterte nung panahon niya, abay talaga naman pong pinaputok nila ito sa media at pinakita na ito ay isang kahindik-hindik at karimari-marin na pagkilos. Yun pala, sila ay kamakailan lang pumasok din sa isang parehong kasunduan na tutuusin mo ay medyo mas malala kaysa sa dating kasunduan. Hindi na po natin pagtutuunan ng pansin kung ano ang nilalaman nitong new model arrangement na to na di umano'y pinasok nitong ating Vice Admiral with the Chinese government, no? Pagtutuunan na lang po natin ng pansin ang mariin na pagtanggi ng Administrasyong Marcos that this arrangement has ever existed. Wala daw yan. Hindi daw po tayo pumasok sa ganyang agreement. At kung sino man po ang pumasok yan ay hindi otorisado. Sabi po nila, si Vice Admiral was not authorized to enter into such an agreement. Naku, tumaas po ang kilay ng China at nagsabing, wait lang, meron kaming phone recording at meron din tayong
records of transcription. So, ibig sabihin po, nakapagtago sila ng recording. Aba, alam nyo ba ang naging reaction ng Philippine government? Teka lang, bawal ang mag-record. That's against anti-wiretapping laws. International law po ang kanilang violate, sabi ng ating administrasyon through the Secretary of National Defense na si Gibo. Pero, kung tutusin nyo po, that gives us conflicting na sagot, nakaka-conflict. Ano ba yan? Wala ba talagang agreement? Ano yung sinasabing wiretap? At bakit kayo galit na kayo'y na wiretap kung talagang walang agreement? Teka lang, ang gulo-gulo nyo ha? Sad to say po na ang local media natin ay hindi talaga patas sa pagbabalita. Kulang-kulang po at takot ang kanilang boses, ano? Kaya iminumungkahi ko, I just suggest po kung talagang kayo'y gustong magkaroon ng tunay na larawan what's happening in the country right now, especially sa usaping West Philippine Seas. Try nyo din pong mag-google at mag-search sa labas ng mga Philippine media. Kasi po, doon sa mga foreign media sources, doon yung makikita ang balancing pagre-report. Kasi po doon, wala naman pong political maneuver or political control na nangyayari, lalo na kung foreign respondents po sila, di po ba? So, kung gusto nyo makita ang sinasabi ng ibang bansa tungkol sa nangyayari sa Pilipinas, mas maigi na po na tayo ay mag-browse din sa mga non-Tagalog and non-Filipino websites. Kasi po ngayon, kulang talaga ang at hindi balanse ang balitang natatanggap natin sa mga bagay-bagay dyan sa Pilipinas. Pero on the serious note, no, maliban pa sa confusing at pabago-bagong mga statement ng gobyerno, ito po ang pinaka nakakatakot na senaryo. Nadadamay na po ang mga matataas na tao at mga respetableng mga military sa politika ng bansa. So, kahit po ang kapitapitagang Vice Admiral Carlos, no, na tinitingala ng kanyang mga kasamahan sa sandatahang Pilipinas, ay hindi na spare sa ganitong political staging or anumang political hoopla meron right now. Granting na meron pong division na nangyayari ngayon, no, sa bansang Pilipinas pagdating sa politika, parehas pong nag-a-agree ang dalawang side na hindi dapat ginagamit ang military sa kanilang mga maneuver. Delikado po yan, no? The military holds a different code of conduct and their honor is pristine. So, wag na wag po nyong gagalawin ng mga military at wag nyo pong idadamay sa mga kalokohang meron right now. We have to make sure that this particular sector of our government, of our society and our government is still there, intact. Kasi po, iba ang mandato ng mga yan. They are not beholden to any government side or party. Sila po ay para sa Pilipino and they are there to protect the Constitution. So stop disrespecting them by using them in your political maneuvers. Pag yan po ang nag-aklas, patay tayong lahat. Ang nag-iisang pag-asa sa kapayapaan at kaligtasan ng ating bansa, sinunog nyo. So, ingat-ingat po, no? Hindi po laruan at huwag paglaruan ang ating military dahil nakasalalay po dyan ang kapayapaan ng ating bansa. See you soon!